Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, pinapalakpakan ngayon si Senator Joel Villanueva sa Holy Cam, mga kabibig, na video na pinag-uusapan ngayon. At alam nyo ba, pinapalakpakan si Senator Joel Villanueva sa kanyang ginawa para mag-coach ko, no, ni Senator Amy Marcos para patahimikin si Risa Hontiveros, kaya nagkaroon ng point of order si Senator Amy Marcos at parang tumaas ang boses si Risa Hontiveros. Pero kabibig, si Senator Joel Villanueva kinastigo ng mga kakampings. Tinawag na born again pero bastos. Paano maging bastos kung gusto lang mag-point of order si Senator Amy Marcos? Kung sinabihan siya ni Senator Joel Villanueva, o sige, i-point of order mo. Eh may punto naman sila. Bastos kasi. Nasagasaan si Risa Hontiveros, ang queen of the kakampings. Nasagasaan kasi. Ito ang nangyari. Sabi ng politiko, born again pero bastos, Joel Villanueva coaches Amy Marcos to disrupt impeachment debate. Oh, ito nangyari ha. During the plenary session, Hontiveros took the floor to move that no further interpellation or speeches be allowed after Senator Roland Bato de la Rosa filed a motion to dismiss the impeachment case. Immediately following a privilege that the Senate President Francis Escudero had permitted, despite the day being scheduled for oath-taking of senators as impeachment court judges. So yun pala. Kaya nag-point of order si Senator Amy Marcos kasi hindi naman pwede. Hindi naman pwedeng ganun. Oh. As Hontiveros delivered her remarks, a hot mic caught Villanueva, son of Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva, whispering instruction to Marcos, ikaw mag-point of order. De la Rosa then gestured for Marcos to take his place as a separate rostrum, but instead she walked toward Villanueva. Pwede ka nang magsalita sa mic para tumigil siya, sabi ni Villanueva. Galing ni Villanueva. Kasi maganda ang debate eh. Kaya nagkaroon ng point of order si Senator Amy Marcos. Pero galit ang mga kakamping. Sabi nila, ang bastos, born again sana. Oh, what if kung born again? Ikaw nga, Kristiyano, bastos din? Naku, grabe naman kayo. May mga pari nga sa Katoliko na kung saan tinawag ang 18 senators na mga Judas, mga balasubas. So anong tawag doon? Tapos yung 18 senators, mga Pilato daw. Anong tawag sa 5 senator? Angel. Kayo talaga, kung hindi papaboros sa inyo, galit na galit kayo. Diba? So ito mga kabibig ang video ha. Nako, kakatawa to. In fairness naman, ito pala ang nasa likod ng tawag dito yung video ba na akala natin, tawag dito, meron palang mga sidekick ito ni Senator Amy Marcos. Sabi na isang netizen, 1 point ka sa amin, Sir Joel Villanueva. Ayun! Galing naman ni Senator Joel Villanueva, naasar si Risa. Ito kabibig. Let's watch this video. Yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, biglang daan, yung inaprubahan natin motion kahapon. Namantala po kami. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. Kaya yun pala. Ay, nako. Yun pala mga kabibig. So, yun, point of order. Galing pala yun ni Senator Joel Villanueva. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Kung sa Senator Joel Villanueva nag-coach kay Amy, sino naman nag-coach kay Risa? Kayo talaga. Villanueva, I'll vote for you. Ito pa. Scripted yung ginawa nila Senado, ginawang shooting ng pinikula. Nakakahiya. Double dribble.
all of 18 senators are good basketball players. They're the center, point guard, forward shooter, complete basketball with a head coach and managers. So wala kayong pakialam. Point of order yan. Yun ang ginawa ni Senator Amy Marcos para ma-stop yung gusto niya rin sa Hontiveros na bawal na mag-speech. 'Di ba? So anong problema doon? Marami sila, majority sila. Kahapon, pinagbigyan na naman ang minority, 'di ba? Kawawa talaga kapag kaunti ang kakampi mo sa Senado, pinagtutulungan nila. Pwede ka na magsalita sa mic, Senator Amy Marcos, para tumigil na siya. Yan ang kakampi. Natawa ako ba? Pwede ka nang magsalita sa mic, Senator Amy, para tumigil na siya. Kawawa si Risa. Uy. First, it was Bato at start of video who mentioned for Amy to go to Senator Villanueva. Smooth growth effort. Madaldal kasi ingay mo. Gigil ako sa iyo, Risa. Gusto na kita, Senator Villanueva. Pogi points ka dyan. Katutuwa lang, basta sumanib na ang kabutihan laban sa kadiliman, maback to you ka talaga, Senator Joel Villanueva. Diba? Saludo ako, Brad Joel Villanueva. Ikaw pala ang coach ni Senator Amy Marcos. Kayo talaga. Hindi naman siya coach. Kasi yun talaga ang kailang pakiramdam. Yun ang kailang gusto na magkaroon ng debatihan. Hindi yung parang i-close na ni Risa na wala ng privilege speech kasi dapat i-continue na. Ay, nako. So yun, kabibig, sinabihang basto sa general... Inubo na lang ako sa katatawa. Tawag ito, sinabihang basto si Senator Joel Villanueva. Kayong kabibig, nabastusan ba kayo ni Senator Joel Villanueva? Ako hindi. Kasi nagtutulungan sila. Ganun talaga ang majority. At ramdam nila that they have their voice. They have to speak up. Hindi naman pwedeng kontrolin lang ng minority ang kanilang boses. Hindi lang pwede si Risa ang masusunod. Hindi lang pwede si Pimentel ang masusunod. So kailangan ding magsalita ang majority. Hindi ibig sabihin ko, maliit lang sila, pagbibigyan na lang. Diba? Kung may point si Senator Joel Villanueva, diba, sinasabi naman ng Senator Joel Villanueva lahat ng kanyang gustong iparating, diba? So yun kabibig, nagkagulo. Ay, nako. Buti pa ito si Senator Joel Villanueva. Meron siyang mensahe para sa Independence Day. So yung mga galit kay Senator Joel Villanueva, pasensya na. Ito ang kanyang mensahe para sa araw ng kalayaan. Maging malaya at magiging open-minded kayo sa nangyayang Senado. Ito na. 127 taon na po ang nakararaan ng makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop. Sa loob po ng mahabang panahong ito, hindi nakalimutan ang kabayanihan ng ating mga ninunong nag-alay ng buhay. Nagsilbi itong inspirasyon ng ilang salinlahi na ng Pilipino para iangat po at paunlarin ang ating minamahal na bayan. Sa gitna po ng modernong mga teknolohiya tulad ng artificial intelligence at pagliit ng mundo dahil sa globalisasyon, hindi po kailanman mabubura ang saysay ng araw na ito. Bagkus, mas pinalalalim pa ang pagdiriwang natin ngayong panahong ito at tungkulin nating ipagtanggol at mahalin ang nag-iisa nating bansang Pilipinas. Sa pagharap po natin sa mga suliranin at pagsubok sa kasalukuyan, lumingon po tayo sa ating pinanggalingan, ang araw ng kalayaan, dahil ito po ang magiging daan ng masayang pagbabago. Naniniwala po ang inyong empleyado sa Senado, Senator Joel Villanueva, na ang diwang makabansa, pagkakaisa, at pagtindig sa ating pagka-Pilipino ang magsisilbi pa ring matibay na pundasyon ng kaunlaran kung saan may matatag na trabaho, disenteng hanap buhay, at sapat na kita ang bawat pamilyang Pilipino saan man sa mundo. Mabuhay po ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, Senator Joel Villanueva, isang malayang Pilipino ng bagong Pilipinas. Tingnan nyo, inaway-away niya si Senator Joel Villanueva, wala siyang pakialam. Ito pala yung nangyari, kabibig ha. Pakinggan at tingnan ulit natin yung point of order ni Senator Amy Marcos kay Risa Hontiveros. Ito ha, pakinggan natin. Chair would like to first state the parliamentary situation.
after the privileged speech of the Honorable Bato, he asked that the chair recognize Senator Bongo to deliver a seconding speech to the motion he made at the end of his privileged speech. The chair has not yet acted on that motion and has not yet recognized Senator Go. And before the chair declared a short suspension, 2 members raised their hand to be acknowledged and be heard, and the chair intends to listen to them first before acting on the pending motion. Senator Ontiveros first, and then Senator Villanueva. You may there you go. Yun pala. Yun pala gusto mag-point of order si Senator Joel Villanueva kasi magsasalita pala siya. Ang gusto ni Risa Hontiveros, wala nang magsasalita after sa kanya. After mag-privilege speech si Senator Bato de la Rosa. Dapat wala na talaga masalita. Si Joel Villanueva gusto magsalita. Si Amy Marcos gusto magsalita. So gustong kontrolin ni Risa Hontiveros ang Senado. Kaya nag-point of order si Joel Villanueva at kinoach niya ni Senator Amy Marcos. Bawal ba yun? Masama ba yun? Diba? So, naintindihan nyo kung ano nangyari. Sabi ni Cheese, okay, after ni Senator Bato de la Rosa, meron pang gusto mong salita, may dalawa pa, si Senator Joel Villanueva, si Senator Bongo, hindi pa niya in-acknowledge na magsalita. Pero itong si Risa Hontiveros, gusto magsalita. Ito na. Maraming salamat po, Mr. President. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended. See? So any motion or seconded speech after ni Bato, wala na, hindi na pwedeng pagsalitain. Si Bongo, susunod pa ni Bato. Si Joel Villanueva, susunod ni Bato. So, pilit-pigilan ni Risa Hontiveros pala. Natural si Joel Villanueva, ayaw niya. Kasi gusto siya magsalita. Natural, kawawa naman ang number 1 senator na 2025 na si Senator Bongo. Ayaw pasalitain ni Risa Hontiveros kasi pinipigilan niya. Momentarily, after his speech, to allow us to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. Yun ang nangyari, mga kabibig. Gustong ipastop na pala ni Risa Hontiveros. So it's very unfair naman na palagi lang sila nagsasalita. Diba? So yun ang nangyari. Kaya si Joel Villanueva, talagang pinost siya si Amy Marcos. Uy, point of order mo na para tumahimik na siya. So yun, kabibig, ang totoong nangyari, mga kabibig. In fairness kay Joel Villanueva, in fairness, talagang binatiko siya ngayon, tinawag siyang bastos, walang hiya, walang modo, border again ka pa naman sana. Anong connection sa relihiyon? Ikaw nga, Katoliko ka pero bastos mo rin, 'di ba? Idol Villanueva, ikaw na ang aming idol, 'di ba? Wala na ang iba, wala na akong tiwala sa mga senador na iyang tropang trapo na ang kilos pang sarili lang, doble kara ang laro. Para wala talagang pag-asa ang bansa natin kung gayon ang mga naturingang kagalang-galang, pero sa totoo lang, puro pang personal na interest ang inuuna. Klinik ko yung mga nagko-comment ito ba, pero lack profile. Tapos isang friend lang. Nakakatawa. Inday Sara, 34, 2028. Scripted talaga ang nangyari sa Senado.
Sinabi na ni Bato na hindi scripted at hindi ito planado. Pero si Rizal Hontiveros, sinasabi niya planado daw. Ewan ko sa inyo. Kapag hindi para sa inyo, pabor, galit kayo. Pero pag pabor naman sa kabila, kapag pabor naman sa inyo, para kayo nagpiesta, para kayo nagparty-party, para ang sobrang hambog. Pero ngayon, pabor naman kay VP Sara, galit kayo. So halata talaga na tumatayo kayo dyan, for example sa Senado, is gusto nyo ma-impeach si VP Sara. Diba? Hindi nyo gusto matuloy ang impeachment. Gusto nyo matuloy ang impeachment kasi gusto nyo ma-impeach si VP Sara. Hindi lang yung rason na gusto lang matuloy ang impeachment kasi gusto for accountability. Sabi nga ni Amy, accountability? Diba? Natanong ni Amy, hindi ba gusto nyo ma-impeach si VP Sara para hindi na siya matakbo sa 2028? Yun ba ang tawag na accountability? Huwag tayong magdrama dito. Huwag na yung production numbers niyo. Diba? Iba. So yun ang kabibig ng ating Ladies Libag-Libag for the day. Holy cow! Senator Joel Villanueva, nag-coach pala ni Senator Amy Marcos at pinatigil si Risa Hontiveros. Kakamping, galit na galit. Tinawag na bastos si Senator Joel Villanueva. Bastos ba? Hindi naman Gusto lang ni Risa na kontrolin ang mga tao na hindi na mag-speech. Dapat siya lang. Bye everyone. See you next time.